mahirap. Hanapin mo lahat ng mga kontraktor at mga politikong adik na mga magnanako na yan at imbestigahan mo. Saan ang House of Representatives na tinatagtad si VP Sara sa 1.5 million lang na pera at si Duterte na pinakulong ninyo na pinakamagaling na naging pangulo natin ngayon, ang House of Representatives at ang Senado, pati ang mga pulis, hinahamon namin kayo na hanapin ninyo ang mga politikong kumakain sa kaban ng bayan habang kami ay nalulunod sa kahirapan, habang kami ay natutulog sa kali, walang makain. Kayo naman ay nagpapakasasa sa kaban ng bayan na aming binabayad sa inyo. Hindi namin kayo binoto upang magnakaw sa kaban ng bayan at kainin ang aming mga pinaghirapang mga Pilipino. Kaya tinatawagan ko ang lahat ng kababayan kong Pilipino na sumama dito sa EDSA Shrine mamayang 5:30 at ipakita natin sa mga politiko na hindi tayo natakot sa kanila. Tayo ang nagbaupo sa kanila sa mga posisyon nila. Tayo rin ang magbababa sa kanila sa mga posisyon nila dahil sa ginagawa nilang pagdanakaw sa ating mga pera dito sa kaban ng bayan. Saan na napunta ang flood control? Noong humihingi si VP Sara ng budget sa gobyerno ng Pilipinas, tinutuliksa at iniimbestigahan habang ang ating mahal na Pangulo na si Duterte ay ipinakulong nila nang hindi man lang sila dumaan sa due process. Ngayon, sasabihin ng tagapagsalita ng Malacanang na si Claire Castro na dumadaan sa due process ang pag-imbestiga. Imbestigahan nyo muna ang inyong mga sarili bago si VP Sara at ang taong bayan. Imbestigahan nyo muna ang mga sarili nyo dahil alam namin na mga Pilipino na magkakasabot kayo sa pagkain nyo sa flood control ng ating bansa na yan. Ang mga tao na mga diskaya habang sila ay merong ilang sasakyan, meron silang 28 na pilarin na mga sasakyan habang ang mga Pilipino ay nagtutulak at lumulusok sa baha, hindi nakakakain ng maayos. Meron pala sa kabila ng paghihirap natin, pagpapakalulog natin sa baha, meron palang mga politiko at mga kontraktor na nagpakasasabayan ng pera ng kaban ng bayan natin, mga kababayan. Kaya ngayon po, andito kami sa EDSA Shrine upang ipakita sa mga tao na yan, si Angela Alonte na hindi na nahiya sa pag-flex ng mga yaman nila. Mahiya naman kayong mga anak kayo ng kontraktor, mga anak ng congressman. Hindi kayo nahihiya na piniplex nyo sa social media ang inyong mga kayamanan na galing sa nakaw? Hindi ba kayo nahihiya habang kayo ay kumakain na nagkakahalaga ng 759,000 na pera habang ang mga Pilipino ay nagugutom? At ang pinagmamalaki niyong mga kayamanan ay galing sa nakaw, galing sa kaban ng bayan, galing sa korupsyon. Kaya mga Pilipino, lumabas tayo at huwag tayong matakot magsalita dahil bawat isa sa atin ay may karapatang magsalita. Dahil kaban ng bayan ang pinag-uusapan dito at taxpayer tayo mga Pilipino. Lahat tayo ay nagbabayad ng buwis. Kaya dapat natin ungkatin at ipalabas kung saan napunta ang mga flood control na ninakaw ng mga politika at mga kontraktor na yan. Maraming salamat po. Thank you. Salamat po. Tunguhan ng investigasyon nila ngayon. Habang sinasabi ng tagapagsalita ng Malacanang na si Claire Castro na gumagawa sila ng pinakamalaking investigasyon para mahanap at kung sino ang maganagdako ng kaban ng bayan. Claire Castro, huwag kang magbabububuhan. Huwag kang magbabububuhan. Ha? Kasi magkakasabot kayo eh. Imbestigahan niyo muna ang sarili ninyo. Diba? Kaya hindi ako maniniwala na may patutunguhan ang administrasyong ito at ang investigasyon na ito. Wala patutunguhan ng investigasyon na yan. Kasi kung meron, hindi na dapat investigahan yan. Hindi na dapat investigahan. Nakalabas na sa bansa eh. Yung mga ibang congressman na nagpapakasal sa kaban ng bayan. Nakalabas na sa bansa. Dahil ano yung masasabi niyo na balita ko si Saldi ko ay nasa Las Vegas, na alam naman natin ang Las Vegas lugar po yan ng mga gambling capital po yan. Ano po masasabi niyo at doon siya nandun siya ngayon sa Las Vegas? Ang masasabi ko kay Saldi kasi itong si Saldi ko, matagal ng ito panahon pa ni VP Sara itong si Saldi ko eh. Itong si Saldi ko kasi masyadong popular na sa corruption. Natural, andun siya sa mga lugar ng gambling. Kasi nga mga protector yan sila ng mga ganyang mga gawain. Oo.
Sir, nakikita niyo po ba na posibleng maging Indonesia ang nangyayari ngayon sa Pilipinas? Yes, of course, kailangan natin gayain yung mga Indonesia. Kasi ang mga Indonesian, mga warriors people, habang ang mga Pilipino naman, mga keyboard warriors. Kaya wag na tayo magpakatapang sa comment section. Sumama na kayo dito mamayang 5:30 dito sa Eagles Ride. Gayahin natin ang Indonesia. Ang Indonesia, pinabagsak nila ang gobyernong mga korupsyon. Pabagsakin na rin natin ang gobyerno dito sa ating mga korupsyon. Ilang presidente nang dumaan. Ang Pilipinas, palit tayo ng palit ng presidente. Pahirap ng pahirap ang mga Pilipino. Sino pa ba ang nihintay nating presidente na maupo? Sino pa ba ang mamumuno sa atin na hindi korupsyon? Kaya labang maaga pa, lumabas na kayo dyan at gayahin natin ang Indonesia. Pabagsakin natin ang gobyernong ito na puno ng korupsyon. Oo, mas maganda yan. Sunugin natin ang bahay ng mga congressman na yan. Gaya ng ginawa ng mga Indonesia. Hindi ako matatakot kahit mamatay ako ngayon. Hindi ako matatakot na mamatay. Hindi ko pagsisisihan na nagsasalita ako ng katotohanan laban sa mga politikong buhaya na yan. Kasi kung walang magsasalita, walang mangyayari sa ating bansa. Kaya magtulungan na lang tayo para mapatalsik ang mga buhaya na yan sa gobyerno natin. Akalanin mo, merong mga taong natutulog na hindi nakakakain. Meron palang mga anak ng kontraktor na kumakain ng nagkakalaga ng 759,000. Isang kainan lang. Hindi na sila nahiya. Tapos si Jella Alonte, hindi na nahiya na mag-post-post sa Instagram na wala daw siyang utang na loob sa mga Pilipino. Putang ina mo! Ang mga anak ng kontraktor na hindi nahihiya kumain sa kabanang bayan, gago! Inote ng Estado! Putang ina niyong lahat! Yan ang dapat tayo, minumura kayo! Kaya ulitin ko sa mga anak ng kontraktor at sa mga kontraktor at politiko ng mga buhaya, gago, inutil, tanga, tarantado. Yan ang dapat sa inyo. Wala kayong karapatang kainin ng kabanang bayan. Oo, may korupsyon. Dapat kumura pa kasi hindi ka mabubuhay. Pero ang pinagkaiba sa ibang politiko, nangungura pero may nagagawa. Kayo puro kurap, walang nagagawa. Kaya lumabas na kayo, gayahin natin ang Indonesia. Oo, hindi tayo dapat matakot sa kanila. Hindi tayo dapat matakot sa politiko na mga kurakot. Bakit? Hindi sila magiging congressman, hindi sila mauupo sa posisyon kung hindi dahil sa atin. Kinakailangan na tayo. Pag oras na ng butante, pag eleksyon, hinahanap ang mahihirap. Pag ako ang nanalo, ibibigay kong lahat ang gusto ninyo. Merong libreng medikal, merong libreng bigas. Pero pag naupo ang mga putang inang kurakot na yan, after election, hindi nila tayo naaalala. Hindi nyo ba napapansin? Makto lang ang papasukan mo? Drug test, medical, lahat kailangan. Pero pag politiko, kahit walang natapos, kahit drug addict, itinatanggap nila. Kaya agree ako sa panukalang batas ni Senator Robin Hood Padilla na death penalty sa lahat ng mapapatunayan na kurakot at mga positive sa drug. Pero bakit hindi nila inaaproban? Bakit hindi inaaproban ng administrasyon ngayon? Kasi alam natin na Pangulo mismo natin, drug addict. Addict. Kasi ano masasabi niyo dun sa pag-uusap ng mga magulang ko na vlogging ko na huwag silang isama na ipahiya sa social media dahil hindi raw kasali yung kanilang anak sa issue tungkol po dito sa platform. Wow! Kaya ka naman, Diskaya, Sara Diskaya. Pinakain mong anak mo galing sa nako tapos hindi isama-sama. Pati yung abogado ni Diskaya mukhang tanga eh. Lawyer ka pa naman, hindi ka marunong. Tanga ka ba? Huwag daw isali ang mga anak, huwag daw isali ang Diskaya. Bakit Diskaya? Aba, ewan ko. Bakit ba Diskaya nang rapot? Tanga ka ba? Kaya hindi kasalanan ng tao, huwag mong sisihin ng mga tao na mga Sara Diskaya ang kanilang inaatake ngayon. Bakit? Habang may mga taong walang masakyan, habang may mga taong lumulusog sa baha, kahit kapi wala sila, natutulog silang walang kain, abay meron palang pamilya sa likod ng bandang yun na nagpapakasala sa kabanang bayan. Kasi ito na lang, mensahe po kay Sara Diskaya dahil ayon po sa isang vlog, yung ay namataan na po siya na nasa Hanoi sa Vietnam. Oo. So ibig sabihin, guilty talaga siya.
Ito ang mensahe ko sa iyo, Sara Diskaya. Kung hindi ka guilty, bakit kinakailangan mong lumabas pa ng ibang bansa? At hindi harapin ang mga kasong patong-patong na sinasampa ng mga tao sa iyo. Alam nyo, kung gugustuhin ng gobyerno na ikulong si Sara Diskaya, magagawa nila. Kasi nasa Vietnam lang eh. Eh si Alice Go, saan siya tagtakbo nun? Hinabol pa rin siya. Kung papipiliin ako kay Sara Diskaya, pati kay Alice Go na Chinese, mas pipiliin ko si Alice Go. Bakit? Si Alice Go, sa kanyang nasasakupan, marami siyang natulungan, nagpatayo ng eskwelahan, namimigay ng ayuda. Si Sara Diskaya, nangungurakot ang kaban ng bayan, sila lang nagpapakasarap, habang ang mga taong bayan, nagugutom. Kaya mas pipiliin ko si Alice Go kesa kay Sara Diskaya. Si Sara Diskaya, Pilipino, pero walang pagmamahal sa Pilipino. Si Alice Go, Chinese, pero may pagmamahal sa Pilipino. Correct. Tama. Sir, puro mo, do you believe na si Saldico ay totoong may sakit na nagpapagamot ngayon sa Amerika? Hindi ako maniniwala si Saldico ay walang sakit. Pag ang isang politiko, isang kurakot, lumabas ng bansa at sinabi niya nagpapagamot siya dahil meron siyang sakit, ibig sabihin yan, guilty yan talaga na magnanakaw. Gaya ng mga naunang politiko, pag naririnig nilang meron silang kaso, yung iba, nilalagyan ng tepang liig. Sasabihin nila na balian ng buto. Ganun din si Saldico, para-paraan lang niya yan para makatakas. Sir, naniniwala ka ba na dapat na nating kunin ang lahat ng mga ninakaw ng mga pamilyang sangkot sa pagkorporasyon? Yes, of course! Kailangan nating bawiin ang lahat ng kayamanan ng kaban ng bayan na ninakaw at inain ng mga politiko at ng mga kontraktor na yan. Karapatan nating hungkatin yan. Karapatan nating imbestigahan yan. Karapatan nating hanapin kung saan napunta as a taxpayer. Lahat tayo nagbabayad ng buwis at kinakain lamang nila. Kaya dapat nating bawiin ang lahat ng mga ninakaw nila. Kailangan maibalik yan sa kaban ng bayan. Yan ang dapat natin gawin. Sir, ano naman masasabi mo kay Benny Abante? Okay, ito ang mensahe ko sa son of appointed son of Comelec. Ikaw, Congressman Abante, para kang hipon. Utak hipon, si Congressman Abante, utak hipon. Bakit ko sinabing utak hipon? Kasi ang hipon, naghalo ang utak pati tae. Hindi niya napaghihiwalay ang tama't mali. Akalanin mo, binabaha ang Luzon. Ang palpak na flood control ay nasa Luzon. Ang iniimbestigahan niya, nasa Davao. Gago! Tanga! Akalanin mo ang palpak na flood control nasa Luzon? Ang palpak na budget, eto ngayong administrasyon ni BBM. Tapos, ang linubog ng baha, Luzon, ang iniimbestigahan, Davao. Tanga ka ba? Hindi ko alam kung paano na namin ang appointed son ng Comelec na yan eh. Hindi naman binoto ng tao, pero naupo. Nakakahiya. Oo. Kaya namin sa'yo kay Abante. Utak ipon. Naghalo ang tayo pati utak. Hindi niya kayang pag-iwalayin ang tama't mali. Yun lang. Ayaw niyang ipatawag si Pio Magallo. Ayaw niyang ipatawag. Bakit kaya ayaw niyang ipatawag? Mabubuking sila. Ginagawa pa. Wow! Abante, wag kang duwag! Nung mga vlogger ng DDS, pinatawag mo eh. Sabi mo, ayaw mo ng fake news. Tanga ka ba? Eh yung mga loyalistang fake news, hindi mo pinapatawag. Pero pag DDS, ino-content nyo. Ngayon, imbestigahan nyo ang sarili nyo at i-content ninyo ang mga sarili nyo. Bakit? Para kayong mga drug addict, mga kurakot. Pag hindi papatawag, marami daw siyang trabaho. Samantalang pag DDS vlogger, nag-post lang, kahit nag-comment lang, pinapatawag. Ayaw daw ng fake news. Samantalang siya mismo, fake news. Yan ang dapat natin gawin. Huwag tayong magpapatakot sa kanila. Oo. Eh kung gusto nila akong kasuhan, eh kasuhan niyo ako. Kung gusto niyo akong ipapatay, papatay niyo ako. Wala akong pakialam, mamamatay rin naman kayo mga gago. Correct. Oo. Tama. Mauuna nga lang ako. Hindi mo makikita. Pero susunod din kayo. Oo. Thank you bro. Thank you, sir. Mamaya ulit.
Mamaya ulit. Thank you. Thank you, brother. Ayos. Yup.